Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga babae, no? At ngayon pag-uusapan natin, no? Ito nga upload, galing po dito sa channel ni PHTV. Para sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa channel ni PHTV, nandiyan po sa ibaba ang full video link. Pa-click nyo lang po at isubscribe ang kanyang channel, alright? Chinese Maritime Militia sa Ayungin, pinaputukan ng warning shot. Pilipinas, kinumpronta ang China. Aalamin natin yung mga babayan, no? Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At i-click mo na rin ang notification bell para ma-update kayo palagi sa mga latest video uploads natin. Alright? So, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Ulitin po natin, no, unconfirmed po ito, no, at aalamin lang natin ang balitang ito galing dito sa PHTV, alright? Iniulat na nagpaputok umano ng warning shot ang Philippine Navy sa mga barko ng Chinese Maritime Militia na nagkukumpulan sa Ayungin Shoal. At sinabi na agresibo umanong nakikialam ang Chinese militia sa mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa lugar. Sinabi sa report na nagpadala ang Philippine Navy ng 2 warships sa Ayungin Shoal upang bantayan ang mga barko ng Philippine Coast Guard at ang BRP Sierra Madre, ngunit agresibo umanong hinarang ng mga Chinese ang hukbong dagat. At dahil dito, nagpaputok ng warning shot ang mga tauhan ng BRP Antonio Luna at BRP Gregorio del Pilar upang mapaalis ang mga barko ng Chinese Coast Guard at militia na pilit na humaharang sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi sa report na mananatili umano ang BRP Antonio Luna at BRP Gregorio del Pilar sa Ayungin Shoal upang magbigay ng suporta sa mga ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre. Iniulat ito matapos sinabi ng PCG ng share nito sa realigned na confidential funds na hiniling ng Office of the Vice President at Department of Education ay makakatulong umano ng malaki sa pagsisikap ng ahensya na protektahan ang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ng function ng Coast Guard ay napaka-diverse dahil tayo ay isang archipelagic na bansa at idinagdag niya ng karagdagang alokasyon ay sigurado umanong magbibigay ng malaking tulong para sa kanilang ahensya. Nauna nang inihayag ng House of Representatives na ilalaan nito sa PCG ang 500 million pesos na confidential funds na hiniling ng Office of the Vice President bilang bahagi ng 2024 budget at ang 150 million pesos na iminungkahi para sa DepEd. Ang desisyon na ito ay ginawa ng House Committee on Appropriations matapos nakatanggap ang gobyerno ng mga kritisismo dahil sa paglalaan ng malaking confidential at intelligence funds sa mga government agencies na walang mandate na tugunan ang national security concerns ng bansa. Dahil sa mga provokatibong aksyon ng China sa West Philippine Sea na kung saan inilarawan bilang isang mas malaking isyu na dapat tugunan ng gobyerno, nagdesisyon ang komite na i-allocate ang confidential at intelligence fund sa ibang ahensya na responsable sa intelligence at surveillance. Sinabi nito ng realigned na pondo ay gagamitin para sa mga confidential at intelligence expenses ng PCG, National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na pumayag na umano si US President Joe Biden na gumamit ang US Navy ng puwersa
kung sakaling susubukang harangan ng Chinese Coast Guard o Navy ang mga warship ng Estados Unidos na nagsasagawa ng maritime operation sa South China Sea. So ito, napuno na talaga yung Amerika, no, sa mga ginagawang agresibong hakbang ng China dyan sa West Philippine Sea. Matatanda natin mga kababayan, meron po talagang parte, no, ng South China Sea na kung saan meron pong freedom of navigation at yun yung hinahadlangan, no, ng China at yun yung hinaharangan ng China dahil nga naman napakalaking pera po, no, ang ipapasok sa kanila, no, na itong mga barko na dadaan po diyan sa kanilang kiniklaim, no, na karagatan, di ba? So tuloy natin to. Sinabi ng Department of Defense ng Estados Unidos na nagbigay umano ng go signal si President Biden sa hukbong dagat na gumamit ng puwersa kung sakaling kukumprontahin muli ng China ang mga barko nito sa international na karagatan. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na nararapat lang na magpakita ang kanilang bansa ng tapang laban sa mga ginagawang agresibong aksyon at pamimilit ng China sa South China Sea. Ayon naman sa mga eksperto na napapanahon na para sa US government na makialam at ipakita sa China na hindi nila pagmamay-ari ang South China Sea at sinabi ng hakbang na ito ay sigurado manong magbibigay ng isang malakas na mensahe laban sa komunistang bansa. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na mga Ukrainian citizen na nagtatanggol sa kanilang bansa mula sa ginawang pagsalakay ng Russia ay maaaring magsilbing aral para sa mga Pilipino na magkaisa upang hadlangan ang panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Browner sa isang pahayag sa media na nakita nila sa kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na mga Ukrainians kabilang ang mga lalaki, babae, kabataan at matatanda ay nagkakaisa sa pagtatanggol sa kanilang bansa. Sinabi niya na bagamat ang proseso ay magiging mahaba, kailangan nating magsimula ngayon at kailangan din nating i-develop ang pagkilala at pagpapahalaga sa national defense ng ating bansa at ito umano ang gustong makamit ng kanilang serbisyo. Binigyang diin niya ang kanyang panawagan sa mga Pilipino na ipakita ang pagiging makabayan at nasyonalismo habang iginigiit ng gobyerno ang ating mga karapatan sa soberanya sa mga pinag-aagawang lugar sa West Philippine Sea. Kayo po ba, no, sang-ayon na maibalik ang ROTC, no, sa mga kabataan natin, no? Sang-ayon po ba kayo, no, na maibalik, no, yung mga training na yan, yung mga military training na yan, no, na talaga namang mapapakinabangan natin at mas darami po, no, yung mga reservists natin. Tingnan ninyo mga kababayan nangyari sa Israel. 'Di ba? Napakarami nilang reservists, no? Libo-libo. Dahil po 'yan doon sa mga training, no, na ginagawa po nila, 'di ba? Pero dito sa atin halos wala na nga po. No? Sayang Pero siguro para sa akin, no, dapat talaga ibalik po, no, yung mga training na 'yan, yung mga army training na 'yan, 'di ba? Yung mga ROTC, mga C80, 'di ba? So dapat talaga ibalik na po 'yan, no? Mas tuloy natin 'to. Patuloy na sinisikap ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia na itaboy ang mga Filipino fishermen mula sa mga fishing areas sa Scarborough Shoal at iba pang mga lugar sa West Philippine Sea. Idinagdag ni Browner na tulad ng mga Ukrainians ang nagkakaisang paninindigan ng mga Pilipino laban sa mga foreign elements na gustong yurakan ang soberanya ng bansa ay isang mahalagang factor. Dapat nating ipakita sa kanila na tayo ay nagkakaisa at nakahandang ipagtanggol ang ating bansa. Alright, so yung mga babayan, no? Kayo, anong opinion ninyo, no? Dapat na nga bang ibalik natin ang ROTC, no? At dapat paramihin na talaga natin, no, ang ating mga reservists. Alright, so yan, i-comment down nyo dyan sa ibaba.
at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta. Shoutouts po uli, no, doon sa mga bago natin subscribers. Maraming salamat sa suporta po ninyo. At konti na lang, makaka 200,000 subscribers na po tayo. At hindi po natin makukuha yan kundi po dahil sa suporta po ninyong lahat. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.